Ang sitwasyon ngayon nitong Blackwater Bossing ay pareho dito sa Meralco pagdating dito kay Troy Rosario. At sa tingin ko sa bandang huli mapipilitan itong Blackwater na i-trade na itong si Troy Rosario kaysa naman ito maging unrestricted free agent at basta na lamang umalis nang wala sila nakukuhang kapalit. At malamang ang maging ka-trade partner niyan ay San Miguel Beer kung saan makukuha ng San Miguel Beer si Troy Rosario samantalang ito namang Blackwater Bossing ay itong si Vic Manuel. May mga magsasabi syempre na baka lugi ang Blackwater dito pero kung ikaw ang Blackwater, mas mabuting makuha mo na si Vic Manuel kaysa wala kang makuha. Kasi syempre medyo hesitant na yung ibang teams na kunin si Troy Rosario dahil ang balita nga ang gusto nito sa San Miguel maglaro. So kung sakasakali na i-trade si Rosario at mag-request na malipat sa San Miguel Beer, problema pa. Sa panig naman ng San Miguel Beer, pwede nilang intayin na mag-expire yung kontrata ni Rosario at hintayin na lang nilang lumipat sa kanila. Pero kung makukuha rin naman nila si Troy Rosario, ititrade din naman nila si Vic Manuel dahil susobra naman yung kanilang power forward. So malamang nga ang mangyayari dito ay Vic Manuel for Troy Rosario na trade. Kung saan of course alam natin na ito si Rosario bagay talaga sa San Miguel Beer dahil siya ay merong 3-point shot na magko-complement sa laro ni Junmar Fajardo. So ang mangyayari dito si Rosario para mag-fill in doon sa spot talaga ni Arwin Santos. Dahil si Arwin kilala talaga yan na may 3-point shot. So mukhang yan talaga ang bagay sa San Miguel Beer at mukhang talagang gusto nilang makuha itong si Troy Rosario. At ang magiging kapalit nga ay itong si Vic Manuel. Kung mangyari yan itong si Vic Manuel, di natin alam kung magtatagal yan sa Blackwater. Pero kung maganda performance nito si Manuel, baka mapunta yan doon sa mga ibang teams ng MVP group katulad ng NLEX o di kaya naman ng Meralco Bolts. So malay natin TNT Tropa. Pero marami ng big men ngayon TNT. So malamang sa NLEX o Meralco ang punta niyan. Para doon sa mga nag-iintay, ba't hindi pa natitrade itong si Chris Newsome? Sa tingin ko, ilang araw o ilang linggo na lang ang bibilangin bago natin makita talaga na itong si Newsome ay trade na. Nitong Rain or Shine, nitong Meralco Bolts, papunta dito sa Barangay Ginebra. Dahil syempre kung ikaw ang Meralco, hanggang kailan ka mag-iintay? Ngayon alam mo naman na itong si Chris Newsome ay eventually aalis na yan dito sa Meralco Bolts. Dahil kapag ang ginawa ng Meralco ay inintay na lamang na mag-expire yung kanyang kontrata, alam natin ang mangyayari dito na itong si Newsome ay lilipat sa Ginebra. Kung ikaw naman Meralco, bakit mo hahayaan na si Newsome basta na lang umalis nang hindi ka nakakakuha ng kapalit? Ngayon, kung gusto mo namang i-trade si Newsome, malamang sa Ginebra rin yan ang punta. Dahil ang Ginebra lang ang gusto niya puntahan. Kung ikaw naman yung Converge, Rain or Shine, ba't mo kukunin si Newsome? Ngayon alam mo na baka mag-request lang yan na ma-trade sa Ginebra eventually. Ngayon kung ikaw naman Ginebra, pwede mo intayin ma-expire yung contract ni Newsome. Kaya lang, ngayon ang daming problema sa backcourt ng Ginebra. May injury si Scottie Thompson at itong si Stanley Pringle at L.A. Tenorio matanda na hindi na nakapaglalaro katulad nung dati. Inconsistent din si Maverick Hanmisi. Kung makuha mo si Newsome this conference, ang laking addition yan para sa kampanya mo. At ang Ginebra naman, ayaw nila syempleng ma-eliminate kaagad dito sa Philippine Cup. Tandaan natin, winali sila ng San Miguel Beer nung naglaban sila noon sa Commissioner's Cup. So gusto nila ma-improve yung performance nila. At kung yung ititrade naman ng Ginebra, itong si Jeremiah Gray for Chris Newsome, sa tingin ko pwede na yan sa Ginebra. Pakasamahan pa nila yan ng pick o kaya si Von Pesumal o itong si Sidney Onmobere. Sa tingin ko okay naman yan. Ngayon, kung ikaw naman ang Meralco Bolts, okay rin na makuha mo si Jeremiah Gray. Hintayin mo lang makarecover sa kanyang injury. And of course, kung makukuha mo pa ito si Pesumal o kaya itong si Onmobere o isang first round pick, okay na rin yan. Posible kaya na itong si Raymond Almasan ay bumalik dito sa Rain or Shine Elasto Painters. Pero kasing mga speculation na lumalabas online, ito raw Rain or Shine, naghahanap nga ng big men. Para nga humalilipat samantala dahil nga ito si Kit Datu at si Luis Villegas, yung mga Twin Towers nila, parehong nasa sidelines dahil sa injury. Ito si Kit Villegas, kare-recover lang mula sa ACL at hindi pa ginagamit ni Coach Yengyao. Samantalang ito namang si Kit Datu na MCL. So at least 1 month wala. Ang Rain or Shine ngayon talaga nagkukulang sa big men. Di naman kaya ni Santi Santillan at ni Bob Belga na sila na lang. So mukhang ang lumalabas sa social media ngayon, baka daw ito si Raymond Almasan offeran ulit ng Meralco para ng Rain or Shine para lumipat sa kanila. Pero sa tingin ko malabo na yan. Dahil base doon sa mga reports na nangyari noon bago na-trade itong si Raymond Almasan, mukhang medyo hindi maganda yung parting of ways ng ROS at itong si Raymond. At sa ngayon
Alam natin na kaya lumipat si Almazan dyan sa Meralco. Siyempre, mas mataas ang binibigay na salary ng MVP Group. Pati na ng SMC kumpara dito sa mga independent teams. Hindi naman sikreto yan. So sa tingin ko, malabo na bumalik itong si Raymond Almazan dito sa Rain or Shine unless malaki talaga i-offer ng ROS. At sa tingin ko, hindi naman gagawin ng Rain or Shine yan. Pagdating sa mga ganyan sitwasyon, ang Rain or Shine, ang gusto talaga nila ay yung mga rookies. Dahil pag rookie, syempre, mas mababa sweldo. Pero mga mahuhusay naman yung nakukuha nila sa nagiging competitive sila. Yan ang habol talaga ng ROS. Ngayon kung dumating yung panahon na mga rookies magdemanda ng increase sa salary, yun, tsaka nila iti-trade. Kapalit naman first round pick. At ang mangyayari syempre kapag first round pick, mahusay na naman yung nakukuha nila at umuulit lang. So sa tingin ko malabo na si Raymond Almazan ay bumalik dito sa Rain or Shine Elasto Painters. At ang mangyayari dyan ng ROS, either sa draft or iintayin na lang nilang makarecover itong si Villegas at si Kit Datu bago sila kaysa naman sila gumawa ng trade. Kahit na nagsabi itong si Abu Tratter na siya ay merong intensyon na magtaro sa abroad or actually hindi si Tratter mismo pero yung mga insiders sinasabi na si Tratter gusto maglaro abroad. Meron pa rin mga PBA teams na interesadong makuha ang serbisyo nito at kabilang na dyan itong Meralco Bolts. Itong Meralco naghahanap pa rin ng ibang big man na pwedeng idagdag doon sa kanilang lineup. Pwedeng maging complement dito kay Cliff Hodge at kay Raymond Almazan at Brandon Bates. Sa ngayon, ito si Tratter mukhang magandang candidate yan. Dahil of course, alam natin, ang main big man nila si Almazan at si Hodge pero hindi na rin bumabata yung mga players na yan. So maganda kung makuha nila itong si Abu Tratter. Dahil hindi naman nagagamit masyado si Tratter, malamang mababa trade value nito at makukuha to ng Meralco nang hindi man masyadong nadideplete yung kanilang lineup. Depende pa yan sa usapan kung saan mapupunta at kung sino. Pero kung si Abu Tratter ang target ng Meralco, maliwanag dito na talagang medyo matindi yung revamp na binabalak nila. Kung sakaling mangyari nga yan na makuha nila itong si Abu Tratter, masasabi natin na itong Meralco ay talagang seryoso na magpalakas ng lineup at tapatan na itong mga powerhouse katulad ng San Miguel, Ginebra at TNT Tropa. Of course, hindi lang si Tratter ang kailangan nilang player. Kailangan makahanap din sila na eventual na papalit dito kay Chris Newsome at magdesisyon na sila kung ano ba gagawin dito kay Bong Quinto at kay Alain Maliksi. Dito si Quinto, marami talagang gusto mga teams nagkaka-interest dyan. Pero dito rin kay Tratter. At si Tratter syempre big man yan. Kaya sa tingin ko kung makukuha yan ng Meralco Bolts, malamang big man din ang hingi ng Magnolia o kaya ay power forward. Posible rin na baka draft pick ang hilingin ng Magnolia dahil medyo nag-struggle ng Meralco ngayong season na ito so far. Kaya maraming posibilidad na mangyari dito. Pero maliwanag dito, ito si Abu Tratter. Kung yan ay kukunin ng isang team katulad ng Meralco, kailangan handa rin sa possibility na baka ito nga ay biglang maglaro sa abroad. Shoutout kay Donel Santiago, Joseph Pineda, Joshua Giray Espejo at Rosales family, kay Romeo Conchada, kay Katsakino Dokusin, Jonald Malyari, Ronald Barbosidad, Kuya Mike TV, Alexis Teterala. Pinabati din natin si John Mark Cantos, Luis Salon, John Ray Marquesuela, Michael D, si Junjun Angie, Patpat at B-Boy Matas, Dexter Domer, JJ Siboom, Edwin Carmona Jr., RG Bueno at Talina family, Judy, Edwina, Carl, Jaira, Shaina at Jonah Villarosa, Rico Olarte, Jonel Alagon, at si Reden, Elena, Laila at Bonbon Lansang.